Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. We're getting married. What should I do? Ano nga ba ang gagawin natin bago tayo ikakasal? Tandaan natin, ang kasal ay isang event. Ang marriage is a lifetime na commitment. Iyan ang wag natin kakalimutan. Dito po sa Rekado, ako po si Chicky Holman Yulo. Ang kasama po ninyo every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock, dito po sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you may listen to us via internet through FEBC and Facebook Live. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, dahil mapapakinggan rin tayo sa Pinoy Connection, sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and you may also watch the past episodes of yung dati natin Recuerdo at Rekado nung linggo pa tayo mapapanood sa YouTube channel. Don't forget to wow, love, and share para mas marami tayong mag-enjoy. Happy Saturday kaagapay. Alam naman nyo, ang tumutunog ngayon na, ano sabi nila, trending. Itong whole June is about yung mga brides natin, bride and groom, at saka yung mga ikakasal. Sabi nga nila, sa Philippines, ang pinakamaraming mga weddings ay June. Pero alam mo, sa iba pong bahagi ng mundo, hindi lang June. Ang December at January ay marami din mga kinakasal. Iyan ang pag-uusapan natin dito po sa Rekado. Happy Saturday sa inyo. Madalas natin nadidinig yung June Bride. Akalain mo, nasa huling Sabado na tayo ng buwan na ito. Ang bilis ng panahon. At pahabol din na napansin mo ba na madalas nako ang mga magkakasintahan. I think nowadays, yung mga nagpapakasal, nasa older na age na. Yung mga anak ko nag-asawa ng 33, 35, ganon. Ganon na yung mga, hindi na yung mga 21. Bihirang nangyayari na yun. Hindi na kasing common ng before, no? I think before talaga maaga pa mga kinakasal na. Tapos sabi ng isang kaibigan ko, bakit ikaw, Chiki? I was 25. I was done with school. I was done with many things na. Plus, I was at the height of my career sa lunchtime show. And I met a wonderful guy na we celebrated this June. We celebrated our 41st wedding anniversary. Ang tanong nga sa akin, okay, so niregaluhan kami ng anak namin na magstay uli sa Peninsula Hotel, the Peninsula Hotel. And when I was talking to the girls sa front desk, sabi ko, alam mo, diyan kami nag-meet ng asawa ko dyan. May mga group of friends kami. Tapos pinag-blind date kami. Diyan, sa lobby, nag-meet kami for it was a dinner theater show na aakyat kami for dinner. Na ang star of the show ay si Bernardo, Miss Chanda Romero, yung How About na, tapos si Lea Salonga. She was only 11. Would you believe she saw me? She ran to me and had nag-ask ng autograph ko at that time. Nakakatuwa. Nowadays, iba na ngayon. Ako na magpapa-autograph sa kanya. Okay. Ano ang memorable na experience ninyo sa kasal? Yan ang gusto kong malaman, ha? Kung ano yung pinaka-memorable nyong natatandaan nung kinasal kayo. Or anong gusto mong mangyari pag ikaw ay kakasal? Nung kinasal po kami, ginawa ko yung wedding ko ng maagang maaga. Sabi nga po ng ninang ko na si Elvira Manahan, na tiya ng asawa ko, sabi niya,
Si Miss Elvira Manahan po ay mother ni Johnny Manahan. Sabi niya, whoever gets married at this time in the morning must really be in love kasi hindi na daw siya natulog mula sa party niya the night before. Nakasara daw yung makeup niya, ginagawa yung mukha niya kasi daw iidlip na siya kasi baka daw pag humiga daw siya, she will not be able to get up to be at our 8 o'clock na wedding, 8:30 na wedding. So funny. Okay, so ano na nga ba ang dapat gawin? Yun yung mga yung memories ko, yung mga ninang ko, aga-aga, mga socialite kong ninangs na kamag-anak. Lahat naman, walang hindi kamag-anak lahat. Lalo na sa grupo ni Brandy, oh my gosh, ang asawa ko, mula nung napangasawa ko po, si Brandy, lahat po ng kamag-anak lumabas, ang dami, ang laki pala ng pamilya nila. Lahat pala sila magkakamag-anak sa buong Bacolod at Iloilo, no? Unlike my family na mabibilang mo lang kami. Okay. So ginawa kong umaga yung wedding para sabi ko, mas mura. Mas mura ang wedding sa umaga. Sabi nga nung friend ko, bakit naman umaga, Chiki? Ibig sabihin, madaling araw gising na kayo. Yeah, madaling araw, pina-check-in ko, nakasama ko na sa kwarto yung mga bridesmaids ko. Si Sharon Cuneta, bridesmaid ko yan. Siya lang yung hindi natulog sa room ko. Pero naku si Yaya Loring, sabi ko, Yaya Loring, maaga yan dadalhin mo. Dahil ang kasal ko dapat naglalakad yan ng 8:30. So mini-makeupan ko sila. Ako po ang nag-makeup ng bridal entourage ko, pati ako. Kasi po, alam ko yung gusto kong look, no? Tsaka number 2, malaki matitipid ko. Pangalawa, ang nagawa po ng lahat ng hair namin, si Mother Ricky Reyes po. Alam po ninyo, tumatawa ako kasi mas malakas yung iyak ni Mother Ricky nung ikakasal ako. Na sumisilip-silip siya sa malalaking bonnet stars, yung malalaking ng malalaking columns ng Manila Hotel. Sumisilip-silip siya doon, lumuluha. Samantalang ang nanay ko sinasabing, okay, drink the water. Kasi para feeling ko, inuubo na ako. Sabi naman ako, drink your water. Start walking. Samantalang si Mother Ricky umiiyak doon. Kala mo talaga siya yung mother of the bride. Okay. Yes, maaga ginawa yung kasal ko para, alam po ba nyo? Mas malaki ang matitipid nyo sa kasal ha. Pag ang kasal nyo breakfast o lunchtime or agahan mo sa hapon. Nowadays kasi ang mga wedding ngayon maiiksi na lang, hindi na yung kasing haba na yung bride, 5 oras na, ang itsura niya hindi na cute, no? So ako ang tip ko ganun, agahan niyo ang kasal para tapos kaagad. Now, as I said, madalas nga marinig diyan sinasabing June bride. What I did, talagang nagtipid ako, no? Tapos makikiusap ka sa food and beverage department kung saan ka pwedeng mag-cut corner, saan pwede mas mura, saan pwede mas makakatipid. As a mother, ganun din ang ginawa ko dun sa anak ko Kichia. Mamaya ko naman kikwento yun. Okay, ano ang memorable experience po ninyo nung kinasal kayo? Gusto kong marinig yan ha. Sumagot at mag-greet sa atin. Ongoing live tayo, and don't forget to wow, love, and share. Ay nako, since day one. Marakejam Almazan, sabi niya, good afternoon Tita Chiki, watching from Riyadh. God bless you po. Yale marhaba alhamdulillah salame kifik shufi mafi tisba al-khir sabah al-khir Markajam, how are you? Okay, kamusta din ki Verminda, ki Beth, hi Beth Verminda Santos. Beth, kamusta ka na? Kamusta ang pamilya? Na-miss na kita. Okay, na Bebeth Santos ng Laguna. Naku, yung kanyang favorite na pamangkin na talaga cute na cute ako, hinihingi ko na nun. 8 years old na pala ngayon. Happy birthday to you, sweetie pie. Sabi ko, Beth, akin na lang yan. Hingin mo na sa kapatid mo. Akin na lang yan, pamangkin mong ka-cutie-cutie. Talaga naman, napaka-adorable ng mukha ng batang yon.
Happy birthday to you from... ano ba ako, Tita Chiki na ba ako o Lola Chiki na ako? Happy birthday from Tita Chiki. Also to Silfredo Garces, sabi niya, good afternoon po, Tita Chiki. Okay, Silfredo Garces, God bless you, Chiki, and good afternoon po. Kamusta ka na? Imelda Gavina de la Cruz. Naku, Miss Chiki, more power to your program. Ingat po kayo palagi. And, naku, isa sa favorites ko. Buena Fe, kamusta ka na? Buena Fe Aquino, Rio, Florido. Nakikita po namin ang inyong beautiful face. Vicky Teves, hi. Buena Fe. Si Buena Fe po yung sinasabi ko palagi na hindi ko pa naman kilala talaga personally si Buena Fe. Kaya lang, ang feeling ko nga, kamag-anak ko na nga kayong lahat because yung pong 3 buwan na trial ko ay mahigit 6 na taon na ako dito. So feel ko, relative ko kayo. So pag tinawagan ko po kayo, maniwala ka na ako, no? Sabi ko, pero hindi, alamin mo muna kasi baka naman hindi, gamitin naman ang pangalan ko. Pero si Buena Fe talaga, sabi niya, talaga, si Chiki Hon, Buena Fe, anong kailangan, gusto mong gawin ko, ano ang cute-cute niya. Pati nung pamangkins niya. Nora Kabantog, since day 1, ha? Hi, si Seni Gueco Macale from Severa Subdivision, Angeles, Pampanga. Marlene De Leon from Calatagan, Batangas. Vicky Calandon Gabones, kamusta na? Oo nga, ano yan? Maulan, lalo na paggabi pag umuulan. Ako, hindi ko alam dahil chinecheck ko yung mga aso ko, baka nababasa silang lahat. Kayo din ha, lalagyan nyo ng magandang, now na, hindi mo na alam kung mainit o umuulan. Be wary na alagaan nyo yung mga dogs nyo, no? Make sure na yung kanilang sapin na hinihigaan o kama hindi nababasa, okay? Minda Aridodon, Dasmariñas, Cavite, Sip Balataso, Balatibat, hi! And Sip Bergonia mulang sa United States, and Mami Eugene Bergonia, kamusta na po kayo? Sip, when are you coming over? Time na naman ba mag-reunion ng classmates o hindi? Or you better get a hold of me because I want to see you, ha? Noraline Menaldo Servida, wo ay ni, Tita Chiki, God bless you. And Ricardo, Mela Manalastas, oy, kamusta ka na? Mela from Mayto, Kalumpit, Bulacan. Nora Cachela, since day 1. Claire Henil Mercado, kamusta ka na? Si Raymond Yambot and the Christ Above All Community Church Tarlac. Ako si Weng Guevara, Imelda Gatuca, lahat po, Grace Fabon, kamusta na po kayo? Carmona Christian Church, isa po sa mga napakaraming pinapasalamatan natin sa Panginoon. Hi Pastor Eli at Ma'am Beth Ilagan, ang pag-broadcast po ng 702 DZAS. Alam po ninyo, katatapos lang po ng celebration ng 75 years na sumasahim papawid itong January 2 ang 702 DZAS Far East Broadcasting Company. As you all know, we are a non-profit, non-commercial station. Kasalo ka namin sa makabuluhang kwentuhan, pagbibigay inspirasyon, impormasyon, at kasabay po ang papuring awitan. We have the best Christian songs in this station. Hinaharap po ng buong mundo ang pandemya dulot ng COVID-19. So napakalaki pong pagsubok nito sa atin po, maging po sa 702 DZAS. Sa kabila po ng pagsubok na ito, magpapatuloy po ang 702 DZAS sa paghahayag ng mabuting balita ni Kristo. Dahil sa kanya lamang nagmumula ang tunay na pag-asa. Hindi po natatapos ang pagmimisyon natin at pagtupad natin ang gawaing kaloob sa Panginoon. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pakikibahagi at ang ating gawain dito po sa 702 DZAS kasi marami pong maaabot, matutulungan, makakadinig ng mensahe ng pag-asa at tungkol po sa mabuting balita sa tulong ng inyong pananalangin at suporta. Salamat po sa inyong kaagapay na tumugon at patuloy na nakikibahagi sa pagbibigay ng financial support sa ministry pong ito. Ang kawikaan po ngayon araw ay galing sa Ecclesiastes 4, chapter 4 verses 9 to 10. Sa
New International Version. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them. Mga ngaral 4, verses 9 to 10, magandang balita, Biblia. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo niya ang kanyang kasama. Yung teamwork, kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Yan po ay sa Ecclesiastes 4 verses 9 to 10. Birthday trivia! Happy birthday! June 19, 1966, ipinanganak si Jojo Alehar. Kilala siya, isang TV host, actor, comedian. Pinakakilala siya ito. Yung mga era ng mga edad ay nasa 50s and 60s. Founding member siya ng dance group na The Tigers. Bilang din isa siyang magaling host and producer ng isang nighttime show. You know her. You know him, and to this day, bakit pa hindi tumatanda si Jojo Alehar, no? June 21, happy birthday, 1960. Ipinanganak, si Mr. Louie Ocampo, isang Filipino composer and arranger. Kilala din siya sa kanyang association with Martin Rivera. Lahat po, almost all concerts ni Martin Rivera. Ang musical director lagi si Louie Ocampo. Nung nagsabog ng talent ang Panginoon, kasamang malaki ang sinalo ni Mr. Louie Ocampo. Kabilang siya sa numerous hits, mostly collaborations ng ang Tell Me, Kahit Isang Saglit, and You Are My Song. Matagal din ang kanilang partnership ni Miss Joey Albert. June 21, 1968, gusto ko yung Tell Me. Where did I go wrong? Naku, ang ganda nun. Joey loved that song. Okay. June 21, 1968, ipinanganak si Jeff Pangan. Isa po siyang actor, singer at gitaristang magaling. Kilala siya sa membro ng Philippine rock band na The Dawn. The Dawn. D-A-W-N. Siya ay lumalabas ngayon sa iba't ibang theater plays, TV, and films. Happy birthday! June 24, 1974, si Charmaine Rufa Rama Gutierrez. Siya ay isang model, beauty queen, host, and actress. Siya rin ay tinanghal na 1992 Look of the Year, Philippines Binibining Pilipinas World 1993, second runner-up sa Miss World 1993. Pag sinabi mo naman yung mga mukhang beauty contestant, mukhang mga beauty queen, isa naman talaga si Miss Rufa. Rufa Gutierrez, nasasabihin mong, oh wow, she's really a stunner, okay? Get the best beautiful features sa mother and father niya. And a great host, a great actress. Happy birthday, Rufa. Okay. June 24, 1966, pinanganak si Romeo Gonzalez Arcila. Kilala siya bilang John Arcila. Of course, nandun siya sa Born Identity ba? Born Legacy. Siya yun. Kasama siya sa Born Legacy. Okay. Siya ay isang Filipino actor at environmentalist. Siya ang gumanap bilang Antonio Luna sa historical drama film na General Luna. Such a great actor. Tsaka magagaling din sa theater. He won Best Actor for the 78th Venice International Film Festival sa performance niya ng On the Job at saka The Missing 8. Okay. On the Job, The Missing 8. Uy, panuuri niyo yan. Baka nasa Netflix niya On the Job. Okay. Ngayon naman, happy birthday din sa aking kapatid na si Mimi Holman. Happy birthday to you, sister. Alam ko ang mga age. At ang ganda ng hair, sinabi mo, yung pinakita mong picture sa akin, ang ganda ng latest hair mo. Okay, I'll see you again this week. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado,
makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso, rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. And we're back! Welcome back to Rekado. Ako po si Chicky Hall Maniulo. Nakasama po ninyo ako every Saturday 4 o'clock to 5 o'clock. I'll see you next Saturday again. Ang topic natin, we're getting married. What should I do? Tips before getting married. Ang iniimbitahan ko nga po kayong lahat to text us sa DZAS space message and send to 0917-572-1754 at sa Facebook 702 DZAS FEBC Radio TV. You know, ang sabi nga ng ano ang memorable na experience mo sa iyong kasal. Isa nga sa memorable ko yung kasi ginawa ko nga ng umaga. Gusto ko tapos na lang 10:30 o tapos magkakainan ng almusal bago mag-lunchtime. Nakauwi na lahat. Pwede na ako mag-relax. Magbilad na ako sa swimming pool. Okay? I think that sa akin yun ang malaking memorable sa amin ni Prandi dahil you know, you share this experience with your wonderful loved ones. Ang imbitado po sa kasal ko, 450 euro lahat yon. 460. Ang 40 po, Holman. Sabi ko nga, ang kasal ko, hindi ko kilala ang mga tao. And I joke about it, but it's the truth. Para lang ako naglalakad sa shooting. But I have to tell you, si Joey De Leon, Mr. Joey De Leon, he was my candle sponsor with my BFF Sylvia Lavadia. And, you know, we had the nicest time. Sharon Cuneta was my bridesmaid. And ang nakasalo ng kanya si William Martinez, okay? Tapos it was fun. I had the singers, sila Yolanda, sila Olive Alvarez, singer na Yolanda, si Vertita Virgie Balatico. I had the nicest times with the nicest people na ang ninong at ninong ko, syempre si Ninong Bobby Ledesma at Eddie Ilarde. Siya din yung nagbigay ng prayer, si Eddie Ilarde. Love is patient and love is kind. Love is not counting yung right at wrongs. Totoo nga naman. Basta enjoy lahat, no? Tapos na. Gusto ko 10:30, 11. Finish all. And that's what happened. Alright. More time with Prandi. Okay? Ngayon naman, ito naman ang mga tanong. I'd like to invite you to text us sa DZAS space message and send to 0917-572-1754 sa Facebook po 702 DZAS-FEBC Radio. Ano ang pinaka-memorable mong experience sa iyong kasal? Sagot ni Lita, pinaka-memorable ko, Tita Chiki, umuwi dito sa Pilipinas ang parents ni Habi. Tapos para maka-attend ng wedding namin. Sa akin memorable yun. Talaga naman, Lita. Talagang dinayo ka. Sabi ni Joy, hindi ko malilimutan na kinakantahan ako ni Habi habang naglalakad ako sa aisle. Kinanta niya yung team song namin na Through the Years. Ay, team song din niya namin ng Tito Vic and Joey at ako. Through the Years. Okay. Sabi ni Mark, tuwing naaalala ko ang kasal namin, bigla akong nag-isip, ano nga bang team song namin ni Prandi doon nung kinakasal? Nako. Bigla sinasabi ko, is it Baduy? It's Looking Through the Eyes of Love. Ang tumutugtog habang kami naglalakad. Okay. Tuwing naaalala mo ang kasal namin, naaalala ko din kami mismo ni Mrs. ang nag-host ng program during the reception. Diba? Mas fun pa nga eh. Nakakatuwa lang at super fun dahil hindi ko yung usually ginagawa. Pero mas maging masaya ang wedding namin. Kami ni Mrs. ang nag-host. Mark, alam mo maganda yon. Number 1, gusto mo din magtipid? O, di magtipid ka, kayo mag-host.
Total, kilala mo naman lahat yung taong yan eh. Tsaka pag sinabi mong, alika magsalita ka na ganito o kumanta ka, kakanta dahil barkada mo o kaibigan mo. Maganda yan. Ganon din ginawa nung anak ko si Chino at saka ni Alex, yung wife niya, yung kasal niya siya, siya ang wedding organizer. Sila din dalawa ang host ng wedding. Actually, you know, it's a better, more personal event, more personal affair pag ganon. Si Aurora naman, memorable experience ko yung ang wedding is nang bigyan din ni Mr. ng ring ang daughter ko. Sign na tinatanggap at minamahal niya rin ito as his own. Ay, wow, ang ganda naman nun. Ay, nakaka-touch naman yung ginawa niya. Okay? Kasi nga, minsan mahirap when you get into a marriage na you're a single mom or you're a single dad. What other people do now is they actually ask for your hand in marriage sa anak mo para kasama sila sa voyage ng buhay nyo na ito. Okay? Sa adventure nyo. Roy, sabi ni Roy, hindi ko makakalimutan during our wedding nung kumanta kami. Kinantahan namin ang isa't isa instead of saying our personal vows. Si Mrs. kahit hindi singer, napakanta talaga. And I appreciate ito dahil talagang galing sa heart niya. Ay, Roy, nakakatuwa naman. I always love hearing stories about wonderful weddings na yung mga may puso, yung mga ginawa ninyo sa isa't isa. Okay, eto may tips po ako i-share sa inyo. I hope in one way or the other makakuha ka man lang dito ng isa o dalawa. Dalin mo na at i-enjoy mo na. Okay, tips part 1 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Tips for preparing for marriage. Sa tips part 1 ni Tita Chiki. So many couples put all their efforts into the wedding day, a little thought about preparing for a marriage. Kaagapay, sa pamamagitan ng pagpaplano at effort, maaaring simulan ang pag-aasawa ng may matatag na foundation. All the wedding preparations are time-consuming, even stressful. Ngunit ang malaking tanong ay, how much of the couple's time and energy goes into planning the actual marriage? Okay, I have to tell you because I am, I was for the longest time a wedding planner. And talaga naman po na pag pinag-usapan ng kasal, it can be very simple and it can be as elaborate as you want it to be. Ang question lang ay kung may pera ka pang bayad, okay? I have done the biggest weddings and yung talagang giant productions, and I have done more intimate weddings na parang tayo-tayo, kayo-kayo lang, which I always prefer, no? Pero hey, may wedding? Yes, I was the one who organized I was the wedding coordinator for the wedding of Katkat De Castro, anak po ni Vice President Noli De Castro, si Senator Jambi Madrigal, at yung kanyang wonderful at gwapong husband ni si Eric, Dudwanon Valad. Okay, so malaking production yun sa Calatagan with the helicopters going up and down the air and landing here and going to the other side and landing again in a different place. I did that too. So, yes, meron akong karapatan magbigay ng tips sa inyo. Okay. How much of the couple's time and energy goes into the planning of the actual marriage? Okay. Unang-una po, understand each other's values. Understand each other's values. Okay. Long before making that commitment to spend the rest of your lives together, important ang communication at pag-uusapan, ang sarili-sarili pong dynamics at yung values and beliefs. Ito ay para mas magkakaintindihan at magrespeto ninyo, magrespetuhan sa bawat isa't isa. Ikalawa, have the money talk. Talk about. Pag sabing money talk, ano yon? Ano ba ito? Tayo ba babayad?
iuobliga ko ba yung magulang kong magbayad kasi wala naman tayong pambabayad. Or kasi ganon, si pamilya ng lalaki ang babayad. Or nowadays talagang yun ang couple ang kinakasal, sila na nagbabayad. Or pamilya ba nung babae mag-aambag din, ganon. Kasi malaki po ang alam mo, when you think about it, talaga ako, you can make it as simple as you want it to be. Go. Talk to a judge, go to City Hall, have a marriage. Have the marriage ceremony. Go sa mayor, have the marriage ceremony. Ganon. Or, gusto mong bongga o ay di gawing bongga. Nasa sa inyong pag-uusap at kung magkano ang pwede ninyong gastusin. Okay? Tandaan, talk about who will share and divide with the living expenses. How do you plan to live? Are you expected to work until retirement? Uubusin nyo in one day. One day millionaire ka ba? Ubusin mo na isang araw. Lahat ng inipon ninyo para sa isang kasal? Tandaan, ang kasal po ay isang, yung sabi ko, wedding. Yung wedding day is a one-day event. It's an affair. It's an event. Pero ang marriage po, ibang word yun, is a lifetime. Okay? Pag-usapan ng mga sumusunod, no? Ano po ang financial goals? Paano nyo ibabudget ang inyong pera? Magkakaroon ba kayo ng joint banking accounts? O separate? Ako do both. May joint, may separate. Okay? Ikatlo, make and set goals together. When a couple gets married, their life changes from me to we, M-E at W-E. Malaking pagkakaiba po yan. Hindi na lamang tungkol sa iyo ang iyong future, kundi sa future ng family nyo. So, you're getting ready, for marriage. You definitely want to sit down. You want to sit down with your future spouse before you get married and really talk about the goals and how you hope to achieve these goals together. Like, gagastos ba tayo ng ilang milyon ba ang gagastusin sa kasal? O pwede naman matapos lahat yan sa 50,000 or 100,000 or magkuha tayo. One of the cutest weddings I've had na I did was 3 lamesa lang po sila. O 3 tables, nilagyan ng harang sa restaurant. Happy all, may maliit na cake. Happy all, may giveaways, may fun, may laughter, immediate family and a few friends. Yun na, happy all, 30 o 20 na tao, cute yun. Or pumunta ka sa sa mga barangay, mag-book kayo, mag-ask kayo kung papaano na may pastor doon. Okay? Ask. Ika-4, establish good habits. Ano ang mga bagay na nais ninyong gawin sa inyong entire marriage? Alam po ninyo, mahalaga yon. Kakain ba tayo ng meals at the dinner table o kanya-kanyang folding table sa TV? Kanya-kanyang panood ng TV dyan? Tayo ba ay will work out sa gym a few times a week together? Or manunood tayo sa YouTube? Basta ganitong oras, mag-i-exercise tayo ng half an hour o 1 oras, ganon. Meron kayong Zumba class or walking class. Walking exercises. Meron, di ka na lalabas ng bahay, di ka na maulanan. Kasi hindi ko naisip yun. Akala ko lalabas. Kasi pwede ako, maganda maglakad dito sa lugar ko. So, pero sabi nung cousin ko, lalabas ka pa? Sabi ko, pero itong umuulan, di na ako makalabas. Sabi ko, baka ako mag-slide. Cheeky. Pwede kang manood sa YouTube. Walking exercises, doon ka lang. Naka-aircon ka pa. Alam mo, tumatawa ako, but totoo nga pala, I forgot all about it. Hindi ko po kinonsider yun. Kala ko talaga, walk ako sa labas, okay? Going on walks ba in the evenings, kayong dalawa? Makakain ba? Maglalakad kayo? Or before dinner, maglalakad kayong dalawa? Depende nga sa oras ninyo eh. Maglalakad kayo ng, sabihin mo ng 20-minute walk o ganon. Simulan na itong gawin ninyo right away in your marriage and they will become great habits that you will continue throughout your whole marriage. You have to write this down. Di-discuss sa weekly ba? Saan ba tayo pupunta? Magla-lunch ba sa mama ko?
o sa mama mo? Dinner ba kanino? Merienda ba sa nanay ko o nanay mo? Or tayo ba magpapakain since tayo ang malaki-laking bahay, dito sila pupunta pag Sabadong pananghalian o ganon. Minsan may ganon, after church ba, pupunta dito sa bahay at dito lahat, tapos itutoka-toka ko, ikaw dadala ng dessert, ikaw dadala ng ganon, tapos ikaw magluto ka ng 2 putahe. Alam mo, pag meron kayong ritual na ganon, mas magwa-work yung inyong marriage, na kayong may relationship na you will see each other's family. Or, hindi niya feel ang pamilya niya. So, doon lang siya makikikain sa pamilya mo. May ganun din naman, okay? Hindi ko sinasabing masama. May ganun lang, okay? So, pag-usapan nyo yan, tapos, tingnan nyo kung ano ang makaka-work sa inyo. Ano sa palagay nyo ang, workable. Na when you think about it, you laugh, and you realize, pwede palang ganun. Okay. So, think about it, and pag-usapan ninyo. Tapos, yung exercise. Madaling araw ba exercise kayo? Kunyari, this is assuming you work from home. If you work from home, assuming you work from home, tatanungin mo kung ano ang choreography. Kayo ba ay ganito? Kayo ba ay ganyan? Pag-usapan nyo yan. Okay. Tapos, number 5, meet each other's favorite people. Kung kaya o kung kunyari, kaya sa oras o lugar, spend quality time together and get to know your partner's loved ones. Kunyari, get together, meet up with his family. Kung hindi family, yung dalawa niyang pinaka-BFFs, invite mo sa bahay mo, magpakain ka dun. Hindi naman yan maaaring gawin virtually, Kasi minsan virtual, kaya lang nowadays nagsisimula ng mag-get together. Because pwede din virtually. You have to, like ako, alam ko yung, Carla, on Rubia Cruz, and sisters niya si Cynthia, si Cecil, sino pa ba? Cynthia, Cecil, si Carla, si Celeste. May isa pa bang kapatid? Christy ba? Lahat yan alam mo, gabi-gabi po, 10 o'clock. Akala ko once a week, yung Rubia sisters na yan at yung mga anak nila. At saka mga anak, yung buong pamilya magpipinsan, basta 10 o'clock, naka-Zoom meeting silang lahat, nagchichismisan for an hour or so bago sila makatulog. Gabi-gabi yan, Sabi ko, di ba Carla, every week? No, cheeky, correction. Every 10 o'clock, nag-uusap na kami kung anong nangyaring wonderful about you today. Kung anong happiness mo today na nangyari. O ano ang kailangan mo na i-pray natin na ganon. And it's a good practice, It's a very good practice. Yung mga sister-in-law ko, tsaka yung asawa ko, lahat sila nagwi-meet, weekly. Or every other week, magmi-meet. Basta yan, mag-Zoom meeting silang lahat nag-uusap. Tapos pag yearly, dapat present lahat sa birthday ng mother-in-law ko. Okay. Kaya pinaplano na lahat for this August. So, meet each other's favorite people. Take note of these tips. Kaagapay para mas marami kayong makabuluhang, magkakasama kayo at enjoy till mag-retire kayong dalawa. Understand each other's values. Have the money talk. Sino ang magbabayad ng ganito? Bibigyan mo ba ako ng ganitong amount at akong bahala mag-budget? O ikaw babayad nitong tubig, ikaw magbabayad ng grocery, ako ang tapos sino ang sa yaya? Ikaw ba ang babayad ng yaya kung may yaya o wala pa tayo, cannot afford yaya. Patirahin ang tiya dito. May ganon. Pinag-uusapan po yan. Kasi yan ang pinag-aawayan ng mag-asawa, pera. Kasi ako noon, tandaan ko, ang kasama kong friend ko, yung may mga asawang magpupunta kami sa Prada, sa Escada, bibili siya ng 17,000 na jeans, okay, nakasmile ako. Ang budget pala ng asawa ko, yung 17,000 buong buwan na. Papaano ngayon yun? Kung ganon. So, nag-usap kami at sinabing, siguro dapat ang grupo ko, meron din akong kasama ng mga cousins ko na ang mga sweldo more or less na mga husbands, pareho din ng normal human being. May ganon, okay? So, pag-uusapan nyo yun.
Kasi pinag-aawayan na. Naku, pinag-aawayan talaga ang pera ha. Ay, hindi ako magmukhang pera pero talaga pinag-aawayan yan. Lalo na pag mas malaki ang kita ng babae. Sino ang babayad ng alin? Okay, ikaw sa mortgage ng bahay. Okay. O sa pag-ibig loan ng bahay. Tapos ako yung all of the above. May ganon. Okay? So pag-usapan yan. So pag nakuha mo yung goals together, establish good habits, meet each other's favorite people, it's important na you get to meet his friends or his favorite people. Mahalaga yon. And you get, mag-establish ka ng get-together sa bahay mo because mas maganda yung nakikita mo isa't isa. It does not have to be a big house, but you have to have a big heart. At practicein mo how to be. Sa panahon ngayon, pwede ka na mag-YouTube, pwede ka mag-Google, pwede ka tumingin sa Pinterest yung mga magagandang pwedeng gawin setup sa mga sa dinner table or sa little corner ng bahay mo na simple lang. Alam mo, actually, hindi naman talaga yung food Yung para cute lang. Meron kang saging na saba, meron kang suman dyan, may kakanin ka, tas may pansit. Pero yung saging na saba mo, may 3 kang klaseng asukal. Siyempre, sa isang maliit na lalagyan, may mascobado. Sa isang lalagyan, may choy siya. Brown sugar. Sa isa, ako ganun ginagawa ko po. White sugar, 3 kutsarita doon sa maliliit na bowl na yon. So, ramekin. Yon. Alam mo? I tell you, special ang feeling ng kumakain ng iinom ng kape, na timplahin niya yung coffee niya, or gagawa siya ng sarili niyang sugar concoction sa kanyang mga suman at kakanin. Those are the little things that you can do as a hostess, and you're gonna have fun. Okay, we will be right back with so much more. Ako po si Chiki Holman Yulo. We'll be back dito po sa Recado. Dadating tayo sa ating Stories for the Heart. Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Stories for the Heart. Ako po si Chiki Holman Yulo and welcome back to Recado. Welcome to our Stories for the Heart. Isa po sa favorite portions ng atin mga karekado ay ang Stories for the Heart. Kasi ang mga storya dito yung nakakaantig ng puso, may natututunan ka, nai-inspire ka, nai-encourage ka, how these people can actually do it, okay? Sa Kinabiliban sa Malunay, Quezon. Malunay, Quezon. Ang dalawang ina na dahil hindi lamang sila ituturing na ilaw
ng kanilang tahanan, kundi tinitiyak din nilang magkakaroon ng liwanag ang buong bayan. Okay, you have to hear the story about Angie Maulion and Nympha Rosales. Pambihira po kasi ang kanilang hanap buhay dahil para maitaguyod ang kanilang pamilya, naging hanap buhay nila ang pagiging line worker. Nakaraniwan trabaho nga naman ng lalaki. Sila ang unang line worker na babae sa Quezon Electric Cooperative. Kwento nila, katatapos din nila ng training sa loob ng 45 araw na ginagawa rin ng mga lalaki. Inakyat nila ang buong loob ng poste at ganito man ito kataas upang matiyak lamang na may kuryente ang bawat tahanan. Naku, kung kailangan naman ng ibang bayan, to rescue rin sila kung may kalamidad gaya ng bagyo. Kahit palaging pagod dahil sa maghapon na pagkababad sa matinding araw at init, napapawi rin ang ito sa kanilang mga anak. Proud na ang kanilang mga anak at ipinagmamalaki sa kanilang mga kaklase ang ang job ng aking nanay. Payo naman ito nila na huwag matakot lumabas sa kanilang comfort zone. I-try mo lahat ng bagay na pwedeng gawin. Hindi lang naman pang lalaki yung umaakyat. Actually, ang babae niya walang takot pag akyat ng pag umaakyat ng mga poste, mas walang takot ang babae. Huwag din matakot na sumubok dahil paano malalaman ang isang bagay kung hindi ito susubukan. Pinabati at kinikilala po namin ang iyong kasipagan, Mami Angie Maulion and Mami Nympha Rosales. Mabuhay po kayo. Dahil kahit anong trabaho ay handang gawin para sa mga pamilya. Dalangin po namin na patuloy kayong pagpalangin at ingatan ng Panginoon. Kasama ko kayo sa aking prayers na kaming mga taga-Recado, Mami Angie at Mami Nympha. At ayan po ang ating stories for the heart. Stories for the heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. We're getting married. What should I do? Naku, ikwento ko ha. Ikikwento ko yung mga artista na weddings. Pero first, text us sa DZAS space, message and send to 0917-572-1754 and Facebook 702 DZAS FEBC Radio. Okay, and ang ating question ay ano ang memorable experience mo sa iyong kasal? Sabi ni Jeffrey, during our wedding, isa sa memorable part noon ay yung mga handang food na puro favorite Pinoy food namin ni Mrs. Naisip namin yun para mas personal yung event. Alam mo, totoo, kung yung food na i-prepare mo yung talagang gusto mo, enjoyin mo na. Mas may meaning sa inyo. At saka ako, sinasabi ko po sa bride at groom, lalo na sa bride, hindi ka nakakakain sa kasal mo. Dapat nakangiti ka. 5 oras yan na naka-smile ka. So, dapat kumain ka na ng gusto mong kainin at umorder ka na ng room service kung nasa hotel ka. Ako, eat something easy to eat. You want to eat, yung hindi matatanggal lahat ng makeup mo. Yung isang bride, gusto ko, Tita Chiki, wag kang mag-chorizo o longganisa. Pag burp mo, hiningang garlic lahat ang iyong guest. Hininga mo ay ganon. Be safe, okay? Sabi ng isa, gusto ko adobo. Pwede, pero garlic pa din yan ang breath mo. Gusto mo mag-chicken sandwich? O sige, mag-chicken sandwich ka. Gusto mo mag-french fries? Fine. Basta kung hindi ka makaka-toothbrush, may gargle ka ha, okay? Mag-mouthwash ka. Mahalaga yon. Kasi meron kang mints. Kasi kung chewing gum, pangit na ngumunguya ka ng gum sa wedding mo. Alright? Which I saw that. At sabi ko dun sa bride na bata,
Hi, why are you, hawak ko yung tissue sa kamay ko. Spit your gum. Why, tita? Ay, ang pangit tingnan, honey. Kung nunguya ka, para kang sanggano. Tapos tawa siya, para kang kanto girl. Spit it out in my tissue. Yon, okay. So, sabi din ni, eat, like have a chicken sandwich. Madaling kainin yon. Bologna sandwich, chicken sandwich. Yung madaling kainin na walang maraming bawang o sibuyas. Okay? Yung safe. Hindi sasakit yung tiyan mo. Yung ganon. Mag-french fry ka gusto mo. Okay. Huwag marami. Basta kumain ka, may laman ang tiyan mo. Because you will not be able to eat. Sa picture taking, tatayo ka, hi tito, hi tita, hi ninong, hi ninang. You will be miserable. So, tandaan, ang bridesmaid mo, bibigyan ka din ng paypay para nakaingiti ka, okay? Retouch ang lipstick at may oil blatter ka para hindi ka shiny masyado sa pictures. Yan ang mga little things. Sabi ni Alma, okay. Hi Alma, pinaka-memorable part ng amin wedding for me ay nang ibigay ni Mr. ang gift niya sa akin, which is a portrait picture ko na siya mismo. Ay, ang nagpinta. Ay, siya ang nagpaint ng portrait mo. Ay, Alma, hindi lahat ng groom nakaka-paint ha. Walang talent na ganun. But you know, that is such a wonderful gift. Jessie, sabi niya, maraming memorable part ang wedding namin ni Mr. Pero for me, ang pinaka-memorable ay yung napili namin na ganapin yung wedding namin sa beach during sunset. Super ganda. Beach kasi ang favorite bonding namin during our boyfriend-girlfriend relationship pa lang. Si Amy, sabi niya, memorable part for me was kumanta ako habang naglalakad ako sa aisle. Amy, nakakanta ka? Hindi ka umiiyak like most brides? Ako hindi umiyak. Inuubo pa nga ako if at all. Pero, wow! Ang galing mo ah. At sinasabi ko nga din sa mga bride na iba, when you're in your, walking sa aisle, make sure, because you will forget, try to keep eye contact to the guest on the left, the guest on the right. Tignan mo talaga ang mukha nila isa-isa para matatandaan mo kung sino yung nasa kasal mo. Kasi sa bilis niyan, wala ka nang matatandaan mismo. When you ask these brides kung anong natatandaan, walang natatandaan. Feeling nila pag sinabi ng 5, 4, 3, 2, 1, go, action. Naglakad lang siya, okay? Hindi niya alam kung sino. Tingnan mo yung mukha ng mga tao. At make sure magpakuha ka ng pictures, kinukunan yung mukha ng mga people para alam mo din kung sino sila. And you will say, ay, dumating pala si ganun nung kasal ko. Oo, palaging ganon. Okay. Now, pag-usapan natin si Wendy Villarica, Miss Wendy Villarica. So, kinasal siya kay Ricky Halbuena. Sabi niya, alam mo yung wedding namin, para makatipid din sa venue, doon kami sa garden ng mother-in-law ko, ang laki ng bahay sa Makati, Dasmariñas ba o Sanlo? Sa San Lorenzo Village ata o Dasmariñas. Basta doon sa likod ginawa. Tapos nakatipid sila doon kasi hindi na nagbayad ng venue. Yung whatever, binigay na regalo ni ganyan. Yung ganon, binigay na regalo ni ganyan. Marami kung makakatipid ka ng lugar, why not? Tapos nagpahiram si ganito ng ganyan o di hindi na gumastos. Malaki ang nagagawa ng ganon. Pero ang mahalaga, nagmamahalan kayo at nag-decide kayo pareho na ikakasal kayo. At talaga naman, marriages, that stand the test of time. As these girls in the Peninsula asked me, Ma'am, ano po ang sikreto ng 41 years na kayong kasal? Nagtatawanan pa kayo? Ay, say ko pag nagsasalita yung husband mo, stop mo yung kate-text mo at stop mo yung telepono mo. Huwag kang manood ng Netflix. Ibaba mo lahat yan at tumingin ka sa kanya. Makinig ka sa sinasabi. You know what they told me? Yun na? Aba, mahalaga yung nagsasalita ka na pinakikinggan ka. Because nowadays, ang attention ng tao, even child mo, multitasking, di ka naman talaga pinakikinggan. You stop.
put your phone down and actually look at him and listen to him. Malaki. Kunyari ako, nagsasalita ako. Tapos yung asawa ko, kunyari, walang katapusan, ayaw tanggalin yung mata sa Netflix o kung ano man ang pinapanood niya. Sa Hitbulaga, whatever. Maiinis ako. Gusto ko tingnan mo ako para alam kong kunyari naintindihan mo ako. So, at saka you have to have sense of humor. May 2 columns 2 columns. Yung left side, yung lista ng pinag-aawayan nyo. Sa right side, yung pinagtatawanan ninyo. Pag mas marami yung tumatawa kayo, then the marriage is wonderful. Kasi once you stop laughing and giggling, then you know something is wrong with the marriage. Yung lang ang sukatan ko Pag nagtatawanan pa kayo, okay pa yan. Okay na okay ang marriage nyo. Kasi pag hindi ka na nakakahanap ng humor about it, yun, kailangan na ninyong pag-usapan ang inyong relationship. Okay? Kung paano ma-improve. Sabi naman sa akin ni Lynn Inchausti, beautiful wife of Tirso Cruz III, si Pip. Naku, nun daw siya, yung relationship daw niya nun, talagang tinatago daw nila kasi sasakalin daw siya ng mga fans ni Nora Aunor, ni Guy. Kasi nga, sa love team sila, hindi nila nakikita na may other life yung tao. Kasi at that time, talagang ila-love team ka. Tapos gagawa sila ng kwento. So, nung sila na ni Tirso Cruz III, ni Pip, talagang quiet sila. Ngayon, nung ikakasal daw sila, talagang quiet and little friends only na bilang. Tapos nung years later, nag-anniversary sila, sa Israel ba ginawa? Oo, mas meaningful because nung nasa tour silang yon, kasama nila yung kids nila, yun mas may meaning sa kanya yung renewal of vows nila. Okay, yun ang mga chismisan ng mga actors and actresses. Si Gary V nung kinasal. Okay. At saka si Angeli Pangilinan, bata pa sila tapos mahaba ang kwento. Anyway, fast forward, kinasal sila sa bahay ang asawa ko po si Prandi ang ninong. Okay, siya yung witness kasama si Bebo Yulo Quiros na cousin niya doon sa bahay ni Bebo sa Kanlubang. Doon kinasal si Gary at saka secret nga Yung sabi ng asawa ko, come with me to Kanlubang. Why? What's up? No, basta somebody's getting married and we're going there. What, do I dress up or what? No, yung just wear something cute lang. It's not a big thing. It's like a lunch type of thing. Okay, pagdating ko doon, si Gary nga at saka si Angeli yung ikakasal. Sabi lang ng asawa ko, but it's just hush-hush. Why, who's getting married? Ay, sa akin sabihin. Bumaba ako ng kotse. Doon nakita ko na si Gary nga at saka si Angeli. Yes, pregnant na siya noon kay Paolo. And her whole family was there. And his father was there. And sister. Okay naman. And to this day, pa nagkikita kami ni Angeli at saka ni Gary. Ang tawag, Ninong Prandi. Ninong. Okay. So, yun na kanilang mga happenings sa kanilang weddings. Ito, pag-usapan ngayon natin. Sa tips part 2 ni Tita Chiki na Q&A. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki. Alam po ninyo, sana po ito kasi ito, this is sent to us and my Ricardo team, we discuss this kung ano ang mga sasagutin natin dito kasi nakukyutan ako sa mga questions. Okay. Now, ito ay galing kay Susan. Okay. Tita Chiki, stressful po pala mag-prepare sa wedding. Ay talaga, Susan. Ang dami pong iniisip at inaasikaso. True. Ano po ang tips niyo para hindi naman ako haggard sa mismong day ng wedding namin? Okay. May self-care when planning your wedding. Yung iba kumukuha ng wedding planner. Ako yung kinukuha. Yung iba kukuha lang ng wedding planner for the day. Yung iba
a month before or 3 months before the wedding, may wedding planner na. Depende nga how you want it, okay? Kung ayaw mo kumuha ng wedding planner, ang feeling mo gusto mo tumipid, o edi kayo-kayo ang gumawa. Meron ka bang pinsan na talagang magaling mag-organisa? Siya na lang ang pagawin mo. Best friend na gustong gawin yan, siya na rin ang pagawin mo. Hindi ka gagastos. Yun nga lang, kasi ang wedding planner na iba, may mga nakikitang hindi mo nakikita o napapansin. Pero nowadays, maybe you could do that, no? Yung nga lang ang wedding planner, pag may wedding planner ka, nakangiti ka lang, pretty ka lang. Guest ka sa wedding mo. Hindi yung nagre-reklamo yung mother-in-law mo, tatakbuhin mo kasi kailangan ng ganyan. Ay, nakalimutan ng flower girl yung ganito. Ay, nawawala. Hindi dumating ang bulaklak. I think the first thing I have to tell you, look, there's something called the Peter's Principle. Anything that can go wrong will go wrong. Believe me, everything can go wrong. Susan, tandaan mo, nandiyan ka, not because of all these physical arrangements. You're there because you love this guy and you want to spend the rest of your lives and have a journey of life with this guy that you chose. So, hindi dumating yung pianista, yung catering, hindi nadala yung ganyan, yung mga wine na iwan sa kwarto na gano'n, na hindi nakarating yung maleta sa gano'n. You know what? Wing it. Okay lang. Uwido mo na yan, kaya mo na yan. Smile, have fun, laugh, magpatugtog ka ng dance music, and just enjoy. Kasi lahat yan may sasablay. Actually, minsan, ikot ng ikot yung kotse, ayaw ka pala ibaba ng papa mo. Ikot ng ikot sa simbahan, ayaw ka ibaba ng papa mo kasi nagdududa siya na dapat hindi ka na lang ikasal. Ayaw ka niyang i-let go, may ganon. Ako, ginawa ko, pinaglakad ko yung asawa ko. Wala ng bridal car. Bulang Peninsula, tumawid lang siya sa Blackbird, sa kasal ni Chia. O edi wala siyang iikutin at pipigilan yung anak ko, maybe you don't want to get married yet, no? Kasi baby girl na yun. Alright, so, if you have a planner, nakaplan siya na yan. So on the day itself, smile ka na lang. I feel, kumain ka well, mag-exercise ka, mag-gym ka, manood ka ng channel, ng exercise channel, online, YouTube ka dyan. Gawin mo lahat ng walking class, Zumba. Alam mo, the more classes you have there, the more mag-i-enjoy ka ng kasal mo, the more tatawa ka pag may hindi mag-go as smooth as you want it to be. Pag may sumablay, it's alright. It's okay. That's not the end all be all of the party. Alright? So tandaan mo yan. Exercise ka. Matulog kang maaga. Siguraduhin mo na 9:30 tulog ka na. Why? I'll tell you why. Because the body at 10 o'clock recharges. It doesn't recharge at 3 in the morning. It recharges at 10. So, scientifically yan na proven. So, tulugan mo para nag-charge yung body mo. Kung baga cellphone, sinacharge mo at tulugan mo as best you can. I-dim mo yung lights, paikot-ikutin mo yung electric fan, buksan mo yung bintana para makahinga ka, or i-dim mo yung ilaw, mag-eye mask ka, mag-soothing music ka for sleep. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Isulat mo lahat sa notebook. Sa notebook, ha? Lahat ng iniisip mo. Sulat mo 1 to 10 so that you will not forget the following day and then just zone out. Do that for like 2 weeks, you're gonna be fine. And smile. Go na to your doctor, go na to your dentist, kung ano mga kailangan pagawa mo na. Ako noon, my God, sumakit yung ngipin ko. I swear, yung impacted wisdom tooth ko, nag-impacted ang wisdom tooth ko. Nagka-operation ako ng aking left and right na ng aking wisdom tooth. Nakahiga ang aking ngipin imbis na nakatayo. Inoperahan yun, in-extract ang 2 wisdom tooth ko. Kung bakit 2 weeks before my wedding, umiiyak na ako sa sakit ng aking wisdom tooth na wala naman makita ngipin. Till in x-ray, ayun. Impacted ang 2 wisdom tooth ko. So yun. Yun ang aking trivia. Pag magpa-dentista ka na, lahat ng pagawa mo na. Alright? Para hindi magayo mukha mo. Alright. Now, so,
Yes, talaga, very stressful. Number 1, make sleep a priority. Write this down, Susan. Make sleep a priority. It's the most important pillars of health. You know that wedding planning is probably keeping you up at night. Kaya may notebook ka. Huwag mo isulat sa pira-pirasong papel. Huwag. Notebook para pagtulog mo dyan. Proper digestion and stress. Eat lots of salads, lots of greens. Alam mo, huwag ka mag-asin masyado ha. Yung potato chips, alam ko yan. Masarap. I love chips. Tigil mo yan. Bloated ka sa kasal mo. I'm telling you, yung salt, it will make you gain 8 pounds on your wedding. Yung itsura mo sa pictures, bloated. Ayaw mo yan. Magkaroon ka ng 8 hours of sleep each night and you will feel best. Pati ang energy levels mo, yung stress management mo, may notebook ka, isusulat mo lahat ng question mo. Alright? Now, ikalawa, use deep breathing and meditation at least 15 minutes a day. Makakaramdam ka ng kakalmahan. Ito yung maaaring isulat mo. Journaling, reading an inspiring book. You know, look at books. Read wonderful books na hindi depressing, hindi gera. Magbasa ka ng favorite Bible verses mo. And listen to some relaxing music, hindi punk, hindi rock, happy samba music. Ikatlo, eat and drink well. Panatilihing hydrated ang katawan dahil ito ang simplest and most natural secret to boosting your energy levels. Drink lots of water with lemon. Lots of water, lemon water. Tapos ako din, ang favorite ko ngayon, tarragon at tea. Kukuha lang po ako siguro ng mga 6 na dahon sa tarragon ko na halaman. Diyan sa garden, favorite ko yung tarragon tea. It also takes out your unwanted toxins. Magtsaa ka ha. Ika-4, pamper yourself regularly. Treat yourself. The stress, an overwhelming thing. Maintain na pamamaraan upang labanan ang pampering. You have to pamper. Me time. And it has to be an environment na happy ka. Meaning, magpa-foot spa ka na. Sabihin mo, whoever's gonna do your nails, your toenails especially, wag, ano ba yan? Sinasabi ko, wag mong panggigilan wala po akong ingrown nails. Wag mo ako bigyan ng ingrown nails. Yung cute lang, alright? Just brush, and change polish. Ika-6, spend time. Okay. Ay, hindi pala. Ika-5. Delegate. That's why you have bridesmaid. Don't be afraid to put them and use them when you need them. Humingi ka ng tulong sa bridesmaid mo. Calling around places, yung maghahanap ng ganito, siya. And even running small errands, kailangan ng gift sa mga bridesmaid. Kailangan ng regalo sa flower girl. Bilhin niya ng teddy bear. Okay? Tapos, kailangan ng may regalo ka sa groom. Mag-ask ka sa kanila. They'd love to help you. Pasama kapag fitting ng damit. Yung maid of honor nung anak ko, si Erica Abellana, kapatid niya si Carla Abellana, sinamahan niya si Chia mag-fitting ng wedding gown. Talagang nakatingin siya. Alam niya lahat ng babagay kay Chia. Kasi, talaga, tita, lalagyan natin ng ganyan. Tita, ito yun. Tapos yung kanyang matron of honor, si Cheska Indigo, Winebrenner, showbiz, yes. Ate Cheska, anong kailangan mo, Chia? Something ganito. Pahiram ko sa yung akin ganon. Ano pa? Kailangan mo na ganyan? Talaga naman, naka-step it up na in charge. Till manganganak yung anak ko po si Chia, siya ang nakatayo doon pagdating namin. At Tita Chiki, you come na. She's giving birth na walang plano. Sabi ko, wait, she's giving birth in 5 weeks. No, now na, Tita Chiki. Si Cheska nakatayo doon. Akala mo silang dalawa ni Erica, sila ang mga nanay. Si Cheska nagmamando siya. Binibigyan niyang instructions yung doktor, yung ICU doctor, yung baby, yung neonatal na doktor. Siya ang nag-iikot doon. Ganito ang gagawin. Anong kailangan, Chia? Ganyan. Ako tatawag. Ikaw na yung Sabi ko, alam mo, nagkaroon ako ng planner sa giving birth ni Chia. So, the nicest friends ni Chia. So, delegate. Okay? Kung sino yung tatawagan, pupuntahan, titingnan, sasamahan ka. Kaya ka nga may bridesmaids. Tagahawak ng ganito mo.
Okay. Ika-6, spend time with your partner. Take some time away from wedding planning. Magkaroon kayo ng quality time. They don't have to be extravagant or something, You can sit there by the park, enjoy your French fries, and laugh in your big Coke float, and just laugh together and soak it all in. You can soak in somebody's swimming pool. Paghanap ka ng kaibigan na may pool, hindi ka nagagastos, i-announce mo, pwede ba kami mag-date dyan para lang mag-time out? You have more friends willing na, halika na, dito ka na, pakainin ko kayo. O dito ka ganon. O dito kayo, dating kayo maaga para papakainin ko kayo ng lunch at merienda. Believe me, everybody is excited to help you. And enjoy it. Remember, things can fall apart, but ang mahalaga, a wedding day is an event, okay? And a marriage is a lifetime. That's a relationship you have together. And with that, I pray that in one way or the other, we were able to inspire you and help you and give you some tips. I love this topic because it's close to my heart. And happy June brides sa inyong lahat. And please allow me to pray for you at this point. Let's bow our heads and pray. Our Heavenly Father, maraming salamat sa pagkakataon na binibigay mo sa amin araw-araw. Thank you for the Canes and the Ching family in Church Falls, Virginia and in LA. Thank you for yung familya nasa States. Thank you na inspire ko sila na when you come this October, please tell Cesar, Ching, I'd love to meet you personally. Thank you for the different families, the different groups na nami-meet namin, Panginoon. And thank you for inspiring them with our show. Thank you for putting me in this show, Lord Jesus. We want to thank you for all the blessings that you give us every day and the protection that you give each and every member of our family. Thank you for your great love and care. Thank you for the mercy and your grace. Thank you for always being with us. And thank you for your promise that you will never leave us or abandon us. Salamat, Panginoon, sa blessings na binibigay mo, the blessings that you bestow in our lives, and that you have provided me and all of us that I could never even have imagined. Thank you, Lord, for keeping us safe, for protecting us, and for just letting us enjoy life as it should be. We ask for your guidance and for your support and for your provisions every day, Lord. Kasi marami sa amin ang nawalan ng trabaho, nawalan ng kumpanya, mawawalan ng trabaho, matagal nang nawalan ng trabaho at kumpanya at naghahanap ng plan B at C at D sa buhay namin. Bigyan mo po kami ng mga ideas na pwede namin gawin para makatulong po pa kami sa aming pamilya at para yung mga pang-araw-araw namin gastusin, mabayaran, Panginoon. Lead me, Lord, to the right path that is best for all of us, I pray. You have promised to be with us wherever you go, and you know the steps that we take. I trust in you, Lord. Lord, you are the God of peace and love, in whom I put my trust. Give us a peaceful heart. Lord, I praise you for being our safe place of refuge. Yung pong mga kinakasal ngayon ang nagpaplano ng kasal, patnubayan mo po sila. You are the great shepherd. I can always find security in you, Lord Jesus. Sabi nga nila, people may abandon me, but you will never leave me, Panginoon. Thank you for that promise. Today, I will seek rest and resurrection in your presence. Lord, deepen my relationship with you so that the fruit will become a natural part of my life. Thank you for the grace of being born into this world and for taking care of me through the years up to this very day. Lord, marami pang taon ang pinagdadasal ko sa Recado at sa FEBC DZAS 7:02 AM.
Salamat, Panginoon, sa mga tao na kasama namin, sa staff, sa Recado team, sa lahat ng talent, sa lahat ng kasama namin sa estasyong ito. Loving Lord, I lay my life before you. I trust in you completely. You are our Savior and our God. And we glorify you, Lord Jesus, and may we continue to glorify you in everything that we do. All this we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayon ditong Sabado, dito po sa Recado. Sana po nasiyahan kayo sa aming programa ngayong araw. Next week ulit tayo 4 o'clock to 5 o'clock. Dito po sa Recado. Thank you sa ating mga production technicians, Nate Peralta, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, and Reggie Villena. To our writer, Miss Kayla Escalante. Good job, Kayla. And to your family, hi. Thank you rin sa aming interim station manager, Miss Jo Alabastro. Congratulations, Miss Jo. Ako po si Chiki Holman Yulo. Sa Recado, dito po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Celebrate life. Instead of counting what you don't have, count what you have. And you will realize how wonderful God has been to you for the gift of life. All this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. Have a great week ahead of you. Naku, exciting ulit itong susunod na linggo. Bye. I'll see ya. I'm Chiki. Bye. God bless you. Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.